Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mterra Solar Project sa Nueva Ecija inaasahang mapapatatag ang energy security sa bansa sa pamamagitan ng renewable energy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Department of Social Welfare and Development tiniyak na may nakahandang mga food packs at iba pang tulong para sa mga maaapektuhan ng Tropical Depression Josie. Itatayong command center sa Laguna gagamit ng bagong teknolohiya at AI para sa mas mabilis at mas handang pagtugon sa oras ng mga sakuna. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapoprotektahan ang energy security ng Pilipinas sa pamamagitan ng renewable energy. Sinabi niya ito sa pagbubukas ng Mterra Solar Project Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija ngayong araw. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Marcos na pursigido ang gobyerno na palawakin ang pinagkukunan ng bansa ng enerhiya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa iba't ibang issue tulad ng gulo sa Middle East. Pinuna niyang 25% pa lang ang kontribusyon ng renewable energy sa energy mix ng bansa noong nakaraang taon kumpara sa 57% mula sa coal. Sinabi ni Marcos na ang Mterra Solar Project ang patunay ng gobyerno sa pangako nitong isulong ang renewable energy para mapatatag ang energy security sa bansa. Ang Mterra o Meralco Terra Solar Project ay itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery facility sa mundo. Ito ay may kakayahang gumawa ng 3,500 megawatts ng solar power at 4,500 megawatt hours na battery storage para sa tinatayang 2.4 million na kabahayan. Magbubukas ito ng mahigit 10,000 bagong trabaho at mababawasan ang carbon emission ng mahigit 4.3 million metric tons taon-taon. Inaasahang makukumpleto ang Phase 1 ngayong Agosto habang matatapos ang Phase 2 sa susunod na taon. Sa pagdalaw naman ni Pangulong Marcos sa National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac, tiniyak niyang patuloy ang paghubog ng administrasyon sa sektor ng sports mula sa level ng komunidad. Kasama ng Pangulo si Education Secretary Sani Angara ngayong araw sa pag-iinspeksyon sa mga pasilidad ng eskwelahan tulad ng multi-sports gymnasium, academic and administration building, gymnastics hall, sports performance building at tirahan para sa mga estudyante at tauhan. Itinayo ang National Academy of Sports alinsunod sa pagpupursige ng gobyerno na makapagsanay ng mga atletang magiging kampyon sa iba't ibang larangan sa hinaharap. Ngayong school year 2026 to 2027, tinuturuan dito ang nasa 246 na student athletes na nagsasanay sa aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda itong tumugon sa mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng Tropical Depression Josie. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD Disaster Response Management Group o DRMG, inutusan na ni Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng field offices na ihanda ang mga kagamitan tulad ng mobile command centers, mobile kitchens, water trucks at mga water filtration machines. Mahigit 4.75 milyong family food packs naman ang nakapwesto na sa iba't ibang warehouse sa buong bansa ayon sa Disaster Response Operations Monitoring Information and Communication. Bukod pa rito, mayroon din nakaimbak na pagkain na nagkakahalaga ng mahigit 490 million pesos at non-food relief items na aabot sa tinatayang 665 million pesos. Samantala, nakahanda rin ang pondo ng ahensya na nagkakahalaga ng mahigit 568 million pesos para sa agarang tulong. Nanawagan ng DSWD sa publiko na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan.
Pumasok ang Tropical Depression sa Philippine Area of Responsibility or PAR kaninang alas 12:30 ng umaga ng Martes. Sa latest weather update ng Pag-asa, humina at naging low pressure area na lamang si Josie pasado alas 2 ng hapon ngayong araw. Itatayo ang isang makabagong AI or Artificial Intelligence Command Center sa Laguna para sa mas mabilis at mas handa na pagresponde sa mga kalamidad at emergency. Inanunsyo ni Laguna Governor Sol Aragones nitong Martes na layunin ng itatayong command center na palakasin ang pagkahanda sa sakuna, pagtugon sa emergency at kaligtasan ng publiko sa buong lalawigan. Anya sa isang Facebook Live, mahalaga ang pagiging handa sa mga darating na sakuna dahil buhay ng mamamayang Pilipino ang nakataya rito. Saad niya, magsisimula ang pagpapatayo nito bago matapos ang taon at inaasahang mas papabilisin at itutugma nito ang aksyon tuwing may krisis o sakuna. Gagamit ang Laguna Command Center ng mga AI-powered CCTV camera na nakakabit sa 30 bayan at lungsod upang maghatid ng agarang ulat ukol sa mga baha, aksidente sa kalsada at iba pang emergency. At sa balitang pangkalakalan, naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 12.6 million pesos na emergency loan para sa mga miyembro at pensioners sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Nasa ilalim ng state of calamity ang bayan dahil sa mga tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig dulot ng El Nino. Ayon sa GSIS, nasa 485 na active members at pensioners ang maaaring mag-apply para sa emergency loan hanggang July 24 sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile application. Sa ilalim ng loan program, maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na walang existing na loan, habang 40,000 pesos naman para sa may nauna ng emergency loan. Maaaring bayaran sa loob ng 36 months ang loan na may 6% interest kada taon. Tiniyak ng GSIS na patuloy itong tutulong sa mga miyembro at pensioner nito sa oras ng mga kalamidad. Samantala, pumalo sa 13.27 million pesos ang naitalang kita ng mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs sa ginanap na 34th Impakabsat Regional Trade Fair sa Mandaluyong City. Ginanap ang trade fair mula July 1 to 5 kung saan nanguna ang probinsya ng Abra sa naitalang benta na umabot sa 5.42 million pesos na sinundan ng Baguio Benguet na may 4.32 million at Kalinga na may 2.01 million na total sales. Nagresulta rin ang trade fair ng 5.42 million pesos na booked orders habang 7.84 million naman ang naitalang direct cash sales. Tampok sa Impakabsat ang 34 na MSMEs na nag-alok ng iba't ibang produkto tulad ng hinabing tela, fashion accessories, mga handmade furnitures, mga dekorasyon sa bahay, processed food, lokal na kape at kakao. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Yonila Baluyot, nagbibigay ang mga programang tulad ng Impakabsat ng pagkakataon para sa mga lokal na negosyo na paghusayin ang kanilang mga produkto, makasabay sa nagbabagong panlasa ng mga mamimili, at mapalawak ang kanilang oportunidad sa lokal at pandaigdigang merkado. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.